Ethan, ito na ang huli nating pagkolekta ng basura sa Balintawak, malumanay ngunit madiing sabi ni Victor Damon, ang leader ng kanilang grupo. Opo, boss. Tara na, sagot ni Ethan habang maingat na inilalagay ang isang sako ng basura sa likod ng truck. Ayos na to, masaya niyang sambit sa kasamahan niyang si Daniel, sabay silang nag-appear bilang tanda ng kanilang kasiyahan. Masigla ang kanilang kilos dahil alam nilang ilang oras na lang ay makakapagpahinga na rin sila. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang huminto ang truck sa harap ng isang malaking tambak ng basura. Tara na, bilisan natin para makauwi agad. Mukhang uulan na, paalala ni Ethan sa kanyang mga kasamahan. Kuya Ethan, tingnan mo tong sako, mukhang marami na naman tayong mapapakinabangan dito, masiglang sabi ni Lucas habang hawak ang isang sako. Maganda yan, dagdag kita na naman sa atin, sagot ni Ethan habang patuloy na nagbubuhat ng mga sako. Lumakad pa siya ng kaunti upang kolektahin ang iba pang basura sa paligid. Habang abala sila sa kanilang trabaho, biglang napansin ni Ethan ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa tabi ng tambak ng basura. Tatay, ayos lang po ba kayo? Tanong niya nang may pag-aalala habang marahang yumanig sa balikat ng matanda. Ethan, bilis. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Tara na, tawag ng isa sa kanyang mga kasamahan. Ngunit nanatili si Ethan sa tabi ng matanda. Boss, may matandang lalaki dito. Ano po ang gagawin natin? Tanong niya kay Victor Damon na agad bumaba mula sa truck. Hayaan mo na yan. Hindi natin responsibilidad yan, madiing sagot ni Victor. Ngunit hindi mapalagay si Ethan. Pero, boss, tila nag-aalinlangan niyang tugon. Sa halip na sumunod, muli niyang nilapitan ang matanda. Boss, buhay pa siya. May pulso pa, sabik niyang sabi. Ethan, hindi ka pa rin natututo. Hindi mo ba naaalala nung nakaraang buwan? Nabugbog ka dahil tumulong ka sa mga lalaking akala mo nangangailangan, pero mga holdapper pala, mariing paalala ni Victor. Boss, mauna na po kayo. Dadalhin ko na lang si tatay sa ospital. Kailangan niya ng tulong, matapang na sagot ni Ethan. Kung hindi ka sasama ngayon, mamarkahan kitang absent. At tandaan mo, may babala na ako sa'yo. Pwedeng masuspinde ka, banta ni Victor. Boss, buhay pa ang tao. Kawawa naman kung pababayaan natin siya. Baka may naghihintay pang pamilya sa kanya, sagot ni Ethan na puno ng malasakit. Bahala ka sa desisyon mo, Ethan. Pero huwag mong sabihin na hindi kita binalaan, sabi ni Victor bago tuluyang yumandar ang truck. Kuya Ethan, masiglang tawag ni Lucas habang abala sa kanilang gawain. Inihagis nito ang kanyang body bag mula sa gilid ng sasakyan. Agad naman itong sinalo ni Ethan ng may kasanayan. Good luck, kuya, pahabol na sigaw ni Lucas kasabay ng kanyang masiglang pagkaway habang papalayo ang kanilang truck. Naiiling na lang si Ethan habang sinusundan ng tingin ang truck na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Nang tuluyan nang mawala ang truck, muli niyang nilinggan ang matandang lalaki na nakahandusay pa rin sa tabi. Lolo, gising po, marahan niyang tawag. Napangiti siya nang marinig ang mahinang ungol ng matanda. Agad niyang ay nalalayan ito upang maibangon at saka dahan-daang pinasan. Habang naglalakad, napansin niya ang paparating na taxi. Walang pag-aalinlangan, agad niya itong pinara. Binuksan niya ang likurang pinto at maingat na inihiga ang matanda sa loob. Ngunit hindi niya inaasahan ang tugon ng driver. Nako, ang baho naman ng kasama mo, kuya. Ang dumi pa. Kung alam ko lang, hindi ko na kayo hinintuan. Kalilinis ko lang ng sasakyan ko, reklamo ng driver na may halong inis. Hindi napigilan ni Ethan ang bahagyang pagkairita. Kuya, bawal tumanggi sa pasahero, lalo na't ganito ang sitwasyon. Hindi ka ba naaawa sa matanda? Tara na, sa pinakamalapit na ospital tayo. Madiing sabi niya, ngunit nanatili pa rin ang respeto sa kanyang tono. May pambayad ba kayo? Tanong ng driver na tila nag-aalinlangan pa rin. Napangisi si Ethan bago sumagot, huwag kang mag-alala, kuya. Hindi holdapper ang pumapara ng taxi na walang pambayad. Sa kanyang sagot, tila napilitan ng driver na yumandar. Ilang minuto lamang ang lumipas at narating nila ang General Hospital. Agad niyang ay nalalayan ang matanda papasok sa emergency room. Mabilis namang inasikaso ng mga staff ang matanda. Kayo po ba ang kamag-anak? Tanong ng doktor kay Ethan. Hindi po. Nagkataon lang po na nadaanan ko siya at naisip ang tulungan, mahinahon niyang sagot.
Ganun po ba? Hihintayin na lang namin siyang magkamalay. Pero habang hinihintay, ipinagawa ko na rin ang mga kinakailangang lab test niya. Kung maaari, Mr. Delval, maaari ba naming makuha ang inyong numero para sa karagdagang impormasyon? Tanong ng doktor na may magiliw na ngiti. Opo, walang problema, sagot ni Ethan. Mabuti na lang at kahit hindi bago ang kanyang cellphone, ay nagamit niya ito para magbigay ng contact details. Sa kabila ng kanyang ginawa, ikinagalit ng kanilang management ang biglaan niyang pagkawala noong gabing iyon. Ngunit sa halip na magpaliwanag, tinanggap na lang niya ang sitwasyon. Alam niyang hindi lahat ay mauunawaan ang kanyang dahilan. Bakit ba kasi, Apo, tulong ka ng tulong kahit sino na lang. Basta mukhang nangangailangan, tinutulungan mo. Nung nakaraang buwan nga, muntik ka nang mapahamak, puna ng kanyang lola na si Sofia Ines. Lola, baka naman tatakbo ng konsehal si Kuya balang araw, sabat ng kanyang bunsong kapatid na si CA, sabay tawa. Nako, sumabat na naman ang kapatid kong maraming alam. Kumusta ang pag-aaral mo? Mabilis na pag-iiba ni Ethan ang usapan. Oh, si Kuya, iniba na naman ang usapan, natatawang sagot ni CA, sabay pang-asar. Naiiling na lang ang kanilang lola habang bumalik ito sa kusina. Kuya, may tanong ako, biglang sabi ni CA. Ano yun? Tanong ni Ethan. Kung tutuusin, kahit hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, magagamit mo pa rin ang talino mo. Ako rin, pwede kong gamitin ang akin. Hindi ba natin kay tatay nakuha ang talino natin? Tanong ni CA na puno ng inosenteng pagkamangha. Basta, nasabi ko na sa'yo, ayokong gamitin natin ang pambihirang talino na ito sa masamang paraan. Delikado iyon. Mas mabuti nang mamuhay tayo ng simple at normal, sa paniniwala ng iba na wala tayong kakaiba. Mas masarap ang tahimik na buhay, mahinahong paliwanag ni Ethan sa kanyang kapatid. Si Ethan ay isang lalaking likas na matalino, isang biyaya na bihira lamang makamtan ng iba. Ngunit sa kabila ng kanyang pambihirang talino, pinili niyang itago ito. Sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nagdesisyon siyang huminto at magtrabaho bilang isang garbage collector. 3 araw matapos niyang dalhin ang matanda sa ospital, nakatanggap siya ng tawag mula sa hospital staff. Isinugod nila ang balita na nagkamalay na ang pasyenteng kanyang tinulungan. Subalit, sinabi rin nilang wala itong maalala. Sa kabila nito, nagpunta pa rin si Ethan sa ospital upang personal na makita ang matanda. Sa kabila ng kanyang limitadong kakayahan sa pera, gumawa siya ng paraan upang mailabas ang matanda. Sa huli, iniuwi niya ito sa kanilang tahanan, isang maliit na barong-barong sa squatter area kung saan halos lahat ng residente ay kapwa niya mahihirap. Ang lugar na iyon ay matagal nang pinag-aagawan. Maraming beses nang pinilit ng may-ari ng lupa na paalisin ang mga nakatira doon, ngunit nanatili ang mga tao dahil wala silang ibang mapupuntahan. Lolo, terapo sa munting tahanan namin, malumanay na iniaya ni Ethan sa matanda. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang isang grupo ng mga residente na nagre-rally upang ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa nakaambang demolisyon. Anong nangyayari? Tanong ng matanda, tila naguguluhan. Iyon ho ba? Gusto nang bawiin ng may-ari ang lupa dahil balak nila itong pagtayuan ng bagong building. Ang Mercado Real Estate daw ang bumili nito, paliwanag ni Ethan. Ganoon ba? Sagot ng matanda, tila nag-iisip. Samantala, sa kanilang tahanan, nagtanong ang lola ni Ethan habang tinitingnan ang matandang lalaki. Apo, hindi ba wala kang trabaho ngayon? Natanggal ka, hindi ba? Ngumiti si Ethan at sumagot ng may kumpiyansa. Okay lang po, Lola. May nakausap na akong bagong papasukan. Huwag na po kayong mag-alala tungkol doon. At Lola, maaari po bang kayo na muna ang bahala kay Lolo? Dahil sa kanyang kabutihan, madaling napakiusapan ni Ethan ang kanyang lola, si Sofia Ines, na pansamantalang alagaan ang matanda. Sa kasamaang palad, natanggal siya sa Public Waste Management Office dahil sa mga nangyari. Mabuti na lang at may dati siyang kasamahan na tumulong sa kanya upang makapasok sa isang pribadong waste management company. Dito, araw-araw nilang kinokolekta ang basura mula sa malalaking kumpanya, kabilang na ang Mercado Real Estate Company, ang bagong nagmamay-ari ng lupang tinitirikan ng kanilang tahanan. Isang araw, habang nangongolekta ng basura sa loob ng gusali ng Mercado Real Estate,
naatasan siyang pumunta sa ikatlong palapag kung saan naroon ang opisina ng manager na si Isabela Mercado. Si Isabela ay kilalang anak ng CEO ng kumpanya at usap-usapang siya ang susunod na mamumuno rito. Ngunit, ayon sa balita, ang magiging asawa niya ang maaaring iproklama bilang bagong CEO. Kasalukuyang may nobyo si Isabela na si Marco Hanasan, na may mataas ding posisyon sa kumpanya. Maingat na kumatok si Ethan sa glass door ng opisina ni Isabela. Narinig niya ang malumanay na sagot nito, kaya pumasok siya ng maayos. "Sino ka? Bagong janitor ka ba?" tanong ni Isabela habang nakataas ang isang kilay. "Ah, hindi po, ma'am. Garbage collector po ako," sagot ni Ethan ng magalang at mahina. "Garbage collector? Hindi ba dapat nasa basurahan ka? Bakit ka nandito sa opisina ko? Mukha bang tambakan ng basura ang office ko?" mataray na tanong ni Isabela. "Ah, hindi ho," sagot ni Ethan sabay ngiti. Nang ngumiti siya, lumitaw ang kanyang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin. Bahagyang natulala si Isabela, ngunit agad niyang itinago ang kanyang reaksyon. Sanay na si Ethan sa ganitong mga eksena, ngunit nanatili siyang magalang at propesyonal. "Pasensya na po, ma'am. Wala raw pong ibang maatasan ang isang staff sa ibaba. Nag-aalala po sila na baka magalit kayo kung maiwan ang basura dito sa opisina." Mahinahong paliwanag ni Ethan habang nakatingin kay Isabela, na nakataas pa rin ang kilay. Sa halip na may Rita, bahagya siyang ngumiti at kinindatan ang dalaga. "Ah, kukunin ko na po ang basura ninyo, Mr. Ray," biro niya, pigil ang ngiti. Tila sinasadya niyang inisin ang dalaga, na halatang hindi sanay sa ganitong uri ng pakikitungo. "Aba, ang kapal ng mukha mo ah. Feeling gwapo ka, ano? Akala mo naman napakagwapo mo dahil lang sa itsura mo," sagot ni Isabela, halatang naiinis. Ma'am, mukhang nagagandahan kayo sa akin kasi binanggit niyo pa ang itsura ko," sagot ni Ethan habang abala sa pagsasalin ng basura sa garbage bag. "Grabe naman, ang dami-dami na pala ng basura dito. Sana po, kung hindi na kaya ng mga janitor o utility personnel ninyo, kayo na po ang magtapon. Malapit lang naman ang trash can." "Oh, ayun lang po," sabay turo niya sa basurahan. "Napaka-antipatiko mo naman," sagot ni Isabela, halatang naiinis. "Sukat ba namang utusan mo akong magtapon ng basura? Hindi ako pinalaki at pinag-aral para gawin yan." Ngumiti si Ethan at lumapit ng bahagya, halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha niya sa nameplate ng dalaga. "Ah, Isabela pala ang pangalan mo, ma'am. Alam mo ba, grade 1 pa lang, tinuturo na sa mga bata ang tamang paglilinis at pangangalaga sa kapaligiran. Saang school ka ba nag-aral at parang hindi na ituro sa'yo yun?" tanong niya na may halong biro, habang nakangiti. "Bastos ka. Ang lakas ng loob mong pangaralan ako. Sino ka ba? Isa ka lang namang hamak na garbage collector," galit na sabi ni Isabela. Tangkang kukunin nito ang telepono sa mesa, ngunit maagap itong hinawakan ni Ethan. "Pasensya na po, ma'am. Na-offend ko ba kayo? Kayo po kasi, parang hindi sanay mapagsabihan ng mali. Akala nyo yata, dahil mayaman kayo at nasa magandang opisina, kaya nyo nang gawin ang lahat. Pero sige na po, marami pa po kaming kokolektahin na basura," sagot niya, sabay taas ng kilay at kindat, bago nagpaalam at umalis na dala ang basura. Paglabas niya ng opisina, napansin niyang maraming babaeng staff ang nakatingin sa kanya, tila kinikilig. Sino nga ba naman ang hindi mapapansin si Ethan? Kahit na simpleng garbage collector lang siya, ang kanyang tangkad, morenong balat, mapunggay na mga mata, matangos na ilong, at mapuputing ngipin ay sapat para agawin ang atensyon ng sinuman. "Ba't ang tagal mo?" tanong ng kasama niyang si Jason habang hinihintay siya sa truck. "Wala lang, may sinermonan lang akong magandang dilag," sagot ni Ethan na may ngiti sa labi. Sumakay na siya sa truck at umalis na sila sa gusali. Sa isip niya, umaasa siyang muli niyang makikita ang dalagang si Isabela. Pag-uwi niya, laking gulat niya nang makita ang kanyang lola at kapatid na nakikipagtalo sa labas ng kanilang bahay. "Oh, Lola, bakit po kayo nakikipagtalo kay Sofia Ason?" tanong niya, halatang naguguluhan. "Ay ho, Ethan, ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa rin kayo nakakabayad ng utang niyo sa akin. Ang lakas ng loob niyo pang mag-ampon, samantalang hindi nga kayo makabayad dito sa bahay," pasinghal na sabi ni Ginang Sofia Ason, na halatang inis. "Pasensya na po, Ginang Sofia.
Pero bakit ba hindi kayo makapaghintay? Nasa squat lang naman po tayo. Oo, magbabayad din kami, sagot ng lola ni Ethan, na pilit nagpapakumbaba. Huminga ng malalim si Ethan, at mahinahong sumagot, Ginang Sofia, kakapasok ko lang po sa trabaho. Hindi naman po sa ayaw naming magbayad, pero sa tingin niyo po ba, tama na pabayaan ko na lang ang isang matandang nangangailangan? Kung kayo po ang nasa kalagayan niya, gusto niyo po bang pabayaan kayo? Hindi naman po siguro, di ba? Sa kanyang mga salita at mahinahong tono, tila napakalma niya si Ginang Sofia. Napangiti pa ito ng bahagya ng akbayan siya ni Ethan. Nako, Ethan, nadadaan mo na naman ako sa mga pambabala mo. O siya, pagbibigyan pa kita ng isang buwan. Sige na, magpahinga ka na, sabi ni Ginang Sofia, na ngayon ay mas mahinahon na. Maraming salamat po, Ginang Sofia. Napagod na rin po ako sa trabaho. Oh, si Choleng po pala, ang daming dalang pinamalengke. Tutulungan ko na po siya, sabi ni Ethan, sabay lakad papunta sa anak ng ginang. Salamat, Kuya Ethan. Pasensya ka na kay nanay ha, sabi ni Choleng, na halatang nahihiya. Walang problema, Choleng. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo. Pasensya na talaga, sagot ni Ethan, na kilalang matulungin sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang kabaitan, hindi nahihirapan ang mga tao tuwing siya ang humihingi ng pabor. Ang galing mo talaga, Kuya Ethan. Saludo ako sa'yo, masayang sabi ni CA, na halatang humahanga sa kanya. CA, huwag mo nang patulan si nanay. Kanina pa siya nagagalit dahil kinukwestiyon niya ang matandang lalaki. Ano nga po ang pangalan niyo, Lolo? Isang linggo na po kayong nandito, pero Lolo, lang ang tawag namin sa inyo, magalang na tanong ni Ethan sa matandang lalaki. Ay ho, mabuti kang tao. Sana lahat ng tao ay katulad mo, sagot ng matanda, na halatang humahanga sa kabutihan ni Ethan. Ganun po ba, Lolo? Huwag po kayong mag-alala. Hindi namin kayo mamadaliin na alalahanin ang pangalan ninyo. Pero kung gusto nyo po, maari nating ipaanunsyo ang tungkol sa inyo para mahanap ang pamilya ninyo, alok ni Ethan. Kuya, sabi ng doktor, baka may amnesia siya, o baka Alzheimer's, yung sakit ng matatanda. Sigurado ka bang kaya nating alagaan siya? Tanong ni CA, na may halong pag-aalala. Kayang-kaya natin, CA nandito naman kayo ni Lola. Isipin mo na lang, para na rin siyang si Lolo natin, sagot ni Ethan na puno ng determinasyon. Dahil dito, wala nang nasabi pa ang kanyang lola at kapatid. Pinagpatuloy nila ang pag-aalaga sa matanda hanggang sa ito'y lumakas at nagpasya ng sumama kay Ethan sa trabaho. Sa isa sa mga araw ng kanilang pangungulekta ng basura, napadpad sila sa Mercado Building. Lolo, huwag na po kayong sumama. Umuwi na lang po kayo sa bahay, sabi ni Ethan, na nag-aalala sa kalagayan ng matanda. Paano kung biglang sumakit ang likod niyo? Tanong niya sa matanda. Hindi. Okay na ako kaya sasama ako. Gusto ko lang makita ang ginagawa mo sa trabaho. Ikaw ba ang magmamaneho? Dito lang ako sa tabi mo, giit ng matanda. Okay, sige. Ako raw po muna sa ngayon, pero sa likod talaga ako dapat, Lolo. Nakangiti niyang sabi tapos ay pinaandar na ang makina ng sasakyan. Nang makarating sila sa Mercado Building, nakaramdam siya ng tuwa sa pag-asang makikita niyang muli ang mataray na dalaga na naengkwentro niya noong mga nakaraang araw. Ngunit totoong nabigla nga siya kasi malayo pa lang ay natanong niya na ito na nakatayo sa harap ng kotse at entrance ng building habang kahawak ang kamay ng isang lalaki. Mabilis niyang naiproklama niya sa likurang bahagi ng sasakyan, Boss Ethan. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabay-sabay na sigawan ng 5 niyang kasamahan. Lolo, okay lang ho ba kayo? Nag-aalala niyang tanong sa matanda na katabi niya. Oo, Ethan. Ayos lang ako. Ano bang nangyari? Pasensya na ho, Lolo. May nakita lang akong hindi kaaya-ayang tingnan, sagot niya tapos ay muli nang pinaandar ang truck papasok sa likod ng building. Nang may hinto ay agad siyang bumaba, pero hindi niya nalimutang bilinin ang matanda. Lolo, pwede naman kayong bumaba at maglakad-lakad, pero huwag ho kayong lalayo, bilin pa niya. Tumango lang ang matanda sa sinabi niya. Nang makaalis na sila, tsaka lang bumaba ang matandang lalaki at alam nito ang pasikot-sikot sa buong lugar. Naglalakad lang ito na parabang pagmamayari nito ang buong building. Nakapagtataka rin na walang kahit na sino ang naninita sa matanda. Ethan,
Okay lang ba yung lolo mo roon? Kasi namamasyal na para bang akala mo park ang lugar na to. Baka mamaya masita tayo dahil sa kanya, saad pa ni Jason na nag-aalala lang. Hayaan mo, susundan ko. Sabihan mo lang ako kapag okay na ng lahat. Wala na raw bang naiwan doon sa taas, paniniguro niya. Umaasa kasi siya na baka may naiwan pang basura at makita niyang muli si Isabela habang naglalakad siya. Narinig niya ang helanghing ng isang babae habang nakikipagharutan sa isang lalaki. Nang masilip niya, nakita niya yung lalaking kanina lang ay ka-holding hands ni Isabela. Ano ba, sir? Baka mamaya makita tayo ni Ma'am Isabela, sabi ng malanding babae. Hayaan mo siya, napakaarte. Kahit nahalik ayaw magpahalik, masyadong pakipot, inis na sabi ni Marco. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng ingay para mawala ang mga ito tapos ay sumisipol pa siyang naglakad na parang walang nangyari. Marco, tawag ng boses na narinig niya. Nang lingunin niya, nakita niyang si Isabela yun. Wala siya rito, mahina niyang sagot. Baka naroon sa kabilang dako, ikinumpas pa niya ang mga kamay niya para umalis ang dalaga ngunit lalo pa siya nitong nilapitan. Ayaw niyang makapunta ito kung saan niya nakita na may kaharatan ng nobyo nito. Sino ba yung Marco, boyfriend mo? Tanong niya. Ikaw na naman. Bakit ba pakalat-kalat dito sa loob ng building namin ang isang tulad mong garbage collector? Nakakatakot ka na, ha? Baka mamaya na ninikat ka lang dito, paratang ng dalaga na hindi pinansin ang tanong niya. Napailing siya bago sumagot, alam mo, masamang habit yung ginagawa mong panghuhusga ng kapwa. Tsaka sa gwapo kong to, kahit na kailan hindi pa ako napaghinalaan masamang tao. Kahit na ganito ang trabaho ko, hindi ako masamang tao, mahina niyang sabi habang tinatali ang mga itim na plastik na may lamang basura. Napa-array. Isabela na tiningnan siya tsaka sinabi, bakit ganyan ka? Akala mo kung sino kang napakabuting tao at parating tama. Kung makasermon ka sa akin para bang kilalang kilala mo na ako, palatak ni Isabela. Napangisi siya habang nakatingin sa magandang mukha ng dalaga. Bakit ko alam? Dahil sa mga pananalita mo sa akin. Baka bawat taong nakikita mong may mababang katayuan, inaapi mo. Masama yan, magbago ka na. Kung ako ang magiging boyfriend mo, tiyak na magbabago yung ugali mo. Hiwalay mo na yung makong mong nobyo, sabi pa niya tapos kinuha na ang basura sabay kindat bago tuluyang umalis. Naiwan si Isabela na natutulala at naiinis sa kanya. Buwisit yung lalaki na yun, isa na lang talaga at may paglalagyan na siya, palatak ng dalaga. Naiinis si Isabela sa mga katulad ni Ethan kasi sinasabi niyang tunay na nakikita niya sa ugali nito. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay may taong pamuna sa mga mali ng dalaga. Sa buong buhay kasi ni Isabela, walang kahit na sino ang nanita sa ugali niya at walang nagsasabi na mali ang mga ginagawa nito kaya't natulala ito at nagugulat kapag nasesermonan na niya. Oh, lolo, tara na. Kanina pa kita hinahanap, tawag ni Ethan sa matanda nang makita niya itong nakatayo sa may reception area ng entrance ng building. Oh, ay ho, sige, tayo na. Kanina pa nga kita hinihintay, sabi pa ng matanda. Nako, lolo, next time, huwag ka nang. Alam mo kasi, hindi rito sa entrance ang daan ko. Ngayon lang kasi hinahanap kita. Mabuti na lang at nandito ka lang pala, nakangiti niyang sabi. Oo, sige na, tayo na. Tapos ay sinundan na siya nito samantalang nag-iwan pa yun ng tingin sa mga empleyado na naroon sa reception. Habang nasa sasakyan na sila pabalik sa waste area, naisipan niya itong tanungin, Lolo, may sakit ho ba talaga kayong kalimo? Mali, dapat ganito ang tanong ko. May naalala ka na ba sa pagkatao mo? Baka kasi hinahanap ka na ng mga mahal mo sa buhay. Nasa tinig niya ang pag-aalala habang tinatanong yun pero nakita niya na hirap ang matanda na sagutin ang tanong niya. Sige na nga po, Lolo. Baka mamaya malungkot ka pa at isipin mo na gusto na kitang paalisin. Hayaan mo na, ay ho, balang araw maibabalik ko sa iyo ang pagtulong mo, mahinahong tugon ng matanda. Hindi na po, Lolo. Wala yun sa akin, tugon niya. Hindi ka ba naghahangad ng anumang kapalit para sa mga ginawa mong pagtulong? Katulad na lang ng pagtulong mo sa akin, tanong ng matanda. Bahagya siyang natawa. Hindi, Lolo. Bakit naman kailangang may kapalitang pagtulong? Isipin mo na lang, Lolo,
na kahit na paano ay may mga katulad ko pa rin na tumutulong ng walang kapalit at naghahangad ng maganda para sa kapwa, sagot niyang muli. Dahil doon, nabuksan ang isipan ng matanda sa isang bagay na gusto nitong gawin. Naisip nito na si Ethan ang lalaking karapat-dapat para sa isang posisyon na napakahalaga para sa matanda kaya naisip na nitong bumalik sa tunay nitong pagkatao. Kinaumagahan, nagulat ang lola niya nang may malaking sasakyang pumarada sa harap ng bahay nila. Nagbabaan ng mga kalalakihan na nakakulay itim at agad na kinuha sila para isakay sa sasakyang iyon. Hoy, sino kayo? Bakit mo ako hinihila? Gulat na tanong ni Sofia Ines. Lola, kuya. Si Lola, sigaw ni Cynthia kaya agad siyang lumabas. Sino kayo? Bakit nyo kinukuhang lola't ang kapatid ko? Tanong niya sa mga lalaki. Tumakbo siya para pigilan ang mga lalaki pero pati siya ay kinuha rin ng mga ito. Malalaki ang mga katawan at marami ang mga lalaking yun kaya hindi siya nakapagpigil lalo na nang may pasok na silang tatlo. Nakita niyang lumabas ang matandang lalaki na tinulungan niya. Lolo, tumakas ka na. Masasama sila. Umalis ka na, sigaw pa niya sa matanda. Ngunit laking pagtataka nila nang ibukas ng isa pang lalaking nakaitim ang pintuan ng sasakyan sa gitnang bahagi ay pumasok doon ang matanda. Sir, okay na po ba kayo? Tanong ng lalaki at tumango lang ang matanda. Huwag niyo nang idamay ang mga matatanda at kapatid ko. Ako na lang ang saktan niyo kung may atraso ako, handa ko yung pagbayaran, sigaw niya dahil sa tindi ng pag-aalala. Kumalma ka lang, Ethan, sabi ng matanda na ikinagulat niya. Nanlalaki ang mga mata nilang tatlo ng lola niya at kapatid. Bigla kasing nag-iba ang boses ng matandang lalaki. Kuya, mafia boss yata si Lolo, natatakot na sabi ni CJA. Ganito yung mga nababasa ko sa webtoon. Kuya, naiiyak pa nitong sabi. Tumigil ka, nasa panganib nga tayo yan pa ang iniisip mo, saway ni Sofia Ines. Sorry na po, Lola. Sabi ni CJA. Ano ba talagang nangyayari, Ethan? Tanong pa ng lola niya. Napakamot naman siya sa kanyang batok. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang nangyayari. Ilang minuto pa, naramdaman nilang huminto ang malaking sasakyan na sinasakyan nila. Tayo na, sabi lang ng matandang lalaki tapos ay nauna na itong bumaba ng sasakyan. Sila nagtataka nang makita nilang binukas ng lalaking nakaitim ang pintuan at sinenyasan silang bumaba. Wala na silang nagawa kundi ang lumabas ng sasakyan. Nanlaki pa ang mga mata nila nang makitang mansyon kung saan sila dinala ng mga ito. Welcome, Ethan, at sa iyong pamilya, masayang sabi ng matandang lalaki. Hindi ho namin maunawaan, Lolo. Oo, alam ko, hindi nyo nauunawaan. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong sakit na kalimo. Alam mo, Ethan, ang totoo niyan, nalasing ako nung gabing yun. May natuklasan kasi akong isang katotohanan na mahirap paniwalaan tapos nang magising ako sa ospital, sinabi nga sa akin ng doktor at nurse na may nagdala sa aking binata doon na humandar ang isip ko. Naisip ko, Ethan, nasubaybayan ka pa at kilalanin. Kaya ngayong kilala na kita at alam ko na ang iyong tunay na pagkatao, inaanyayahan kita rito sa aking mansyon, masayang sabi ng matanda. Kung ganun, sino ho ba talaga kayo? Tanong pa rin ni Ethan na hindi palubos ang paniniwala. Ako si Alfonso Mercado. Ako rin ang may-ari ng building na palagi mong kinukuhaan ng basura, pagtatapat ng matanda. Halos mapa-atres at kamantek ng matamba ang lola ni Ethan sa pagkabigla. Mayaman ka naman pala, bakit ka pa nagpapanggap? Tanong ni Sofia Ines. Hayaan mo at ipapaliwanag ko sa inyo. Sa ngayon, tayo sa loob para maipahatid ko na kayo sa mga magiging kwarto nyo. Magpahinga na muna kayo kasi mamaya darating ang nag-iisa kong kamag-anak at meron akong mahalagang sasabihin, sabi pa ng matanda. Nang gumabi na, ipinatawag sila ng Don Alfonso Mercado at doon nga sa opisina nito. Naroon ang ilang mga tao. Nanlaki pa ang mga mata nilang pareho nang makita nila ang isa't isa roon. Ikaw? Oo, ako, natatawa niyang sagot. Bakit ka na naman nandito? Anong ginagawa mo rito sa bahay ng lolo ko? Lolo mo? Oo, Ethan, siya si Isabela, ang nag-iisa kong apo, anak ng yumao kong anak na lalaki. Maupo kayo rito nang magkakilala pa kayo ng maigi, sabi ng matanda. Bakit, lolo? Hindi ko maunawaan ang biglaan mong pagpapatawag sa akin, tanong ni Isabela. Malaki ang mansyon kaya kahit na nasa iisang lugar sila ng lolo niya, hindi sila halos magkita. Sandali,
Hindi mo man lang nalaman na nawala ang lolo mo ng halos isang buwan, tanong niya na nagugulat kasi wala man lang alam ang dalaga sa mga nangyari sa matanda. What? Bakit po, lolo? May nangyari ba sa inyo? Takang tanong ni Isabela. Hayaan na ninyo ang lahat, saka ko na lang ipapaliwanag. Mas mahalaga itong sasabihin ko. Tulad nga ng sinabi ko, ipapasok ko ng kasal mo sa lalong madaling panahon, sabi ni Don Alfonso. Saka na lang yan, lolo. Hindi pa namin napag-uusapan ni Marco ang tungkol sa kasal, sagot ni Isabela na napatingin sa kanya. Siya naman nahimik na lang at sinandal pa niya ang likod niya sa malambot na sandalan ng malaking sopa na kinauupuan niya. Napapangiti siya ng lihim kasi alam niya na tense ang dalaga, panay kasi ang palihim niyang pagtitig kay Isabela. Isabela, hindi ka naman kay Marco kakasal. Ayokong siyang mapakasalan mo, sagot ng matanda. What, lolo? Kung hindi si Marco na boyfriend ko ang pakakasalan ko, sino? Agad na kumunat ang noo ng dalaga. Kita niyang umiiwas ito ng tingin sa kanya. Humarap ito sa matanda kay Ethan, sagot ni Don Alfonso. Dahil sa narinig nila ay lahat sila natulala. Lolo, hay nako, ikaw na nga muna, palatak ng dalaga. Lolo, ano hubang naiisip mo? Bakit ako ipapakasal mo sa mayaman at matalino mong apo? Idagdag pa na parang spoiled brat siya at masamang ugali, pamimintas niya habang pasulyap-sulyap sa dalaga. What? Ang galing mong mimentas no? Akala mo naman napakagwapo mo, sanggal nitong sagot sa kanya. Kaya nga, Ethan, alam kong ikaw ang magiging asawa ng apo ko. Natitiyak kong magbabago na siya ng ugali. Naniniwala ako na kung sino ang parati mong kasama, mahahawa at mahahawa ka. Kaya sana pumayag ka na, Ethan, pakiusap, ng lolo ni Isabela. Pero Don Alfonso, may karelasyon na po ang apo niyo. Ayoko namang sirain ang relasyon ng may relasyon, sabi pa niya. Alam mo kasi, Ethan, nakapagbitiw ako ng pangako na kung sino ang mapapangasawa ng apo ko, siya ang magiging bagong CEO ng kumpanya ko, sabi pa ng matanda. Lolo, ayokong makasal sa kanya. Wala siyang ginagawa kundi ang pag-alitan ako. Baka maging miserable ang buhay ko sa kanya, palatak at pagtutol pa ni Isabela. Yan nga ang nararapat sa'yo, apo. Ayoko naman kasing habang buhay kang aasa sa akin. Ang gusto ko siyang mamahala at gagabayan mo siya, nauunawaan mo ba? Tanong ni Don Alfonso sa apo nitong si Isabela. What, lolo? Sino ba yung taong to? Sabay turo ni Isabela sa kanya. Ni hindi ko nga kilala ang taong yan tapos sasabihin mo sa akin na pakasalan ko siya at tutulungan na mamahalan ng kumpanya mo. Napaka-unpredictable mo naman, lolo. Halos hamaanggos pa ang dalaga habang nangangatwiran sa lolo. Okay lang, Lolo Alfonso, kung ayaw niya akong pakasalan. Hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Pero wala akong ibang mapagkakatiwalaan maliban sa'yo. Ikaw lang ang gusto kong mamahalan ang mga negosyo ko, Ethan, determinadong sabi ng matanda. Tumingin pa ito sa kanya ng tingin na nakikiusap. Pero sa tingin ko, okay naman po ang apo niyo. Nakapag-aral at may kaalaman sa pamamahala. Bakit po hindi na lang siya babae si Isabela kapag nasa kanya ng lahat ng pamamahala maaari siyang paibigin lang ng kung sinong lalaki tapos ay kukunin sa kanyang pamamahala noon hindi ko gustong mangyari ang bagay na yon. Napatayo si Isabela L. Ang unfair mo naman sa akin. Apo mo ako dapat ako ang pagkatiwalaan mo hindi yung sinasabi mo yan sa harapan ko mismo. Naiinis na lumakad itong palabas sa lugar na kinaroroonan nilang lahat. Lolo Alfonso. Ako na ang kakausap sa kanya. Ang totoo niyan gusto ko ang apo mong si Isabela pero hayaan mo muna akong mapaibig siya yung siya na mismo ang hahabol sa akin at makikiusap na pakasalan ko siya talaga Ethan nakakasiguro ka bang mapapaibig mo siya tanong ng matanda ng lalaki pa ang mga mata nito dahil sa tuwa kinabukasan nagulat pa si Isabela nang makita siya sa opisina nila hiniling niya ang maging empleyado muna siya sa kumpanya at paiibigin niya ang dalagang apo nito kung magagawa niya yun doon pa lang sila maaaring ikasal at magagawa ng matanda ang nais nitong ipamahala sa kanyang ang mga negosyo nito samantalang ang unang naging trabaho ni Ethan ay ang maging secretary ni Isabela. Good morning ma'am ako nga pala ang bago mong secretary kumusta ang tulog mo na panaginipan mo ba ako pinanlisikan lang siya nito ng mga mata alis mahina nitong sanggal sa kanya hindi kita gustong makita naiinis ako sayo alam mo ba yun bakit naman ako natutuwa akong makita kang naiinis actually para nga akong nasa alapaap kasi inis na inis ka sa akin sabi niya tapos ay umupo siya sa sopa na naroon sa opisina dumi pa siya at tiningnan sa mga mata ang dalaga
dalaga alam mo sa lahat ng lalaking nakilala ko ikaw yung napakayabang anong pakiramdam mo sa sarili mo pa'y ibigin mo muna ako mapaklang natawa si Isabela habang napa-cross arms narinig mo pala ang usapan namin ang akala ko nag-walkout ka na nung time na yun so ibig sabihin nagpapahabol ka lang pala, nakangisi niyang tanong. Aha talagang, ngunit napatayo siya at nilapitan ng dalaga kaya hindi na nito natapos ang sasabihin. Maagap itong napaatras sa lamesa at napatukod ang kamay nito doon. Nakita niya yon kaya natutuwa siyang itinuloy ang binabalak niya. Hinalikan niya ito sa labi tapos ay kinabig niya ang bewang nito upang madiinan pa yon nang hindi makawala ang dalaga kung sakaling pipiglas ito. Ngunit gaya ng inaasahan niya, napatugtog na tinamaan ang sampal nito. Sabi mo si Lolo unpredictable, pero alam mo, ikaw, alam na alam ko ang bawat ikikilos at sasabihin mo. Tapos ay mariin na naman niyang hinalikan ng dalaga at kinabig sa bewang nito, masarap na halik ang ginawad niya rito. Bumilang lang siya ng 10 segundo, naramdaman niyang tumutugon si Isabela kaya doon niya na ito binitawan. Ano, nagustuhan mo ba? Tanong niya sabay kindat. Hanggang dito na lang muna tayo, sabi pa niya sabay talikod na't iniwan ang dalaga. Tulala si Isabela ng mga sandaling iniwan niya ito. Hindi nito alam kung ano ang mga nangyari. Singbilis din ng mga pangyayari ang pintig ng puso nito. What the hell are you doing, Isabela? Huwag mong sabihin na nahulog ka sa mga patibong ng lalaking yun. You're so stupid, mariing sabi ni Isabela sa kanyang sarili. Nang magsimulang magtrabaho si Ethan sa building na yun, alam na rin niya kung sino-sino ang mga kalaban niya. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Ethan ay biniyayaan ng matalinong isipan. Hindi nga lang niya yun ginamit para umangat sa buhay ng mabilis. Sa totoo lang, kaya niyang mangsamoro trabaho bilang garbage collector at kumita ng marangal, ngunit hindi ibig sabihin ay nawala ang talinong ibinigay sa kanya ng Diyos. Lingid sa kaalaman ni Ethan na natuklasan din ni Don Alfonso ang gift na iyon ng binata, dahil ang kapatid nitong si Ka ay may ganun ding kakayahang pinili nilang itago sa nakararami. Bakit mo piniling ilihim ang katalinuhan yun ng kapatid mo? Natanong ni Don Alfonso nang minsan silang nag-uusap ng palihim. Maraming masasamang tao na maaari kaming pagsamantalahan at pagkainteresan. Pinoprotektahan ko lang ang buhay ko at ng aking pamilya. Ngayong nalaman mo ito, Lolo Alfonso, nakakasiguro ba ako na hindi ka isa sa mga taong gagamitin lang ako o ang kapatid ko? Hindi, Ethan. Nirerespeto ko ang desisyon mong itago kung anumang galing ang nasa iyo. Nabihag mo ang loob ko hindi dahil sa pambihira mong katalinuhan, kundi dahil sa pambihira mong prinsipyo at kabutihang loob. Ang katulad mo ang nais kong mag-alaga sa apo ko. Kapag ikaw ang mapapakasalan niya, mapapanatag ang loob ko na may iwan ko si Isabela sa maayos na kalagayan. Salamat, Lolo Alfonso. Makakaasa ka na gagawin ko ang lahat para maalagan ang apo mo. Kinabukasan, nagulat na lang si Isabela nang pagsakay nito sa kotse ay naroon na siya sa driver seat. Dito ka sa tabi ko. Magmumukha na naman akong driver mo niyan. Ano, secretary na driver pa? Tanong niya habang kumikindat sa dalaga. Hindi ito kumibo. Baka kulang yung sinabi ko. Secretary na driver pa, at sweet lover din, turan niya sa dalaga, nakangiti siya habang pinagmamasdan ang nakasimangot nitong mukha. Paandarin mo na. Sagot nito na hindi pinansin ang sinabi niya. Okay, walang sisihan, ha? Sabi niya at pinaandar na nga ang sasakyan. Ilang minuto ang lumilipas nang maramdaman nitong matagal na sila sa biyahe. Ethan, saan naman tayo pupunta? 1 oras na tayo sa sasakyang to. Hindi naman malayo ang opisina, napabugan ng hangin na tanong nito sa kanya. Oo, ngayon mo lang napansin. Malayo na tayo sa opisina mo. May pupuntahan tayong lugar at stay tayo ng 1 week sa lugar na iyon. After 1 week, baka buntis ka na at pakasalan mo na ako. What? This is kidnapping. Sinasabi ko na nga ba? Tapos ano, ipapatak ng milyon sa lolo ko? Tanong ni Isabela. Tumawag si Lolo Alfonso. Kausapin mo, sabi niya sabay hagis ng cellphone sa upuan. Muli na niyang itinoon ang sarili sa daan. Hello, Lolo. Sinasabi ko na masamang tao si Ethan. He is trying ta. Hindi nito natapos ang mga sasabihin. Isabela, ano bang sinasabi mo? Magbabakasyon kayo sa isa sa mga rest house natin sa La Union. Inutos ko yan sa kanya.
Naalala ko kasing ilang taon ka ng sub-sub sa trabaho kaya binigyan kita ng bakasyon at si Ethan lang ang pwedeng makasama sa iyo, sabi ng matanda sa kabilang linya. Lolo, bakit mo ba to ginagawa? Alam mo bang hindi pa nasaayos ang relasyon ko kay Marco? It's okay, Isabela. Ako na ang kumausap sa kanya at sa buong pamilya niya. Ipinakancel ko na ang anumang relasyong namamagitan sa inyo, sabi ng matanda. Nagulat na lang ang dalaga nang makita nito na wala na ang lolo nito sa kabilang linya. So, masaya ka na. Napaikot mo na ang isipan ng lolo ko, pasinghal na sabi ni Isabela sa kanya. Wala akong pinapaikot na isipan, Isabela, maliban sa isipan mo at sa puso mo. Alam ko naman na ilang gabi na kitang hindi pinapatulog. Halata sa mga mata mo na ilang gabi ka nang hindi nakakatulog sa kaiisip mo sa akin, nakangisi niyang sabi. Ano? Ang yabang mo talaga, no? Bakit naman hindi? Naalala ko pa kung paano mo tinugon ang mga halik ko. Nasa isipan ko pa kung paano mo marahang pinaikit ang mga mata mo para lasapin ang mga labi ko. Kaya huwag kang magpapanggap na hindi mo ako gusto. Oo na. Aaminin ko na, nadala ako sa mga halik mo, pero hanggang doon lang yun. Liberated akong babae. Sa totoo lang, maraming lalaki nang nakahalik sa akin. Naikama na nga ako ng iba eh. Ano, masaya ka na, nakataas ang kilay na sabi ni Isabela habang sinasabi nito ang bagay na yon. Nakikita niya ang may butil-butil na pawis ang lumalabas sa noo nito. Tanda nang maging ito tensyonado sa mga sinasabing kasinungalingan. Natawa siya ng malakas. Tumawa lang siya ng tumawa habang nagmamaneho. Ano bang nakakatawa? Pasinghal na tanong ni Isabela. Lumalabas na naman sa tinig nito ang inis para sa kanya. Ang sabi nila, the more you hate, the more you love. Totoo kaya yun? Hindi bago pa kita makilala, masama na talagang ugali ko. Hindi ba ikaw na nga ang may sabi na mapangmata ko ng taong mahirap o mas mababa sa akin? Sabi mo nga ba kasi hinam kita nung una tayong magkita? Bakit ako pang natipuhan mo ang sama nga ng ugali ko? Hindi ba alam mo kalokohan lang yung magmahal ka ng taong puro magagandang ugali lang ang nakikita mo? Mahal ka dahil mabait ka, maganda ka, mayaman ka. Paano naman kung wala ka ng lahat ng katangiang yan? Hindi ka mamahalin ng taong yun dahil ang tunay na pag-ibig walang nakikitang dahilan. Sasabihin ko sa'yo desisyon ang magmahal. Inihinto nito ang sasakyan sa tabing daan. Ako mamahalin kita kahit nagaano kasama ang ugali mo. Pwede namang pagtulungang ayusin at baguhin ka sa magandang paraan. Isa pa, naniniwala ako. Gaano man kasama ang tao may kabutihan pa rin kahit nakititing maliban na lang kung sinapian na ng demonyo, sabi pa niya. Ang galing mong mangilog ng ulo. Ganyan mo ba binilog ang ulo ng lolo ko? Sarkastiko ang tanong ni Isabela. Hindi ba kayo nag-usap ng lolo mo? Lumingon siya sa dalaga. Alam mo kung ako sa'yo, aayusin ko ang relasyon ko sa kanya. Baka pagsisihan mo kapag dumating yung time na wala na siya sa'yo, tsaka mo siya mamimiss. At sasabihin mo sa sarili mo na, sayang yung sandaling yun. Nakadama rin siya ng lungkot dahil naalala niya ang mga taong mahal niya na nawala sa kanya. Natahimik rin si Isabela sa kakasalita nito. Kaya naisipan na niyang ipagpatuloy ang kanilang mahabang biyahe. Ilang oras ang lumipas, nakadama siya ng pagod kaya hinihinto niya sa tabing daan ang kanilang sasakyan. Nagulat siya nang bumaba si Isabela. Oh, saan ka pupunta? Nang kumatok ito sa pintuan ng sasakyan. Binuksan niya yun. Tabi dyan. Ako na ang magmamaneho. Baka naman maaksidente pa tayo. Tsaka alam ko naman ang rest house namin, sabi pa ni Isabela. Marahan siyang umusog sa katabing upuan para bigyan ng daan ng dalaga sa driver's seat. Okay, matutulog ako. Siguro naman hindi mo susuwayin ang lolo mo, paniniguro niya sa dalaga. Matulog ka na lang, utos nito sa kanya. Nakatulog nga siya. Nakaramdam siya ng mahinang tapi kaya siya nagising. Nang magmulat siya, naroon na sila sa bahay bakasyunan ni Lolo Alfonso na malapit sa tabing dagat. Ah, malapit pala talaga kayo sa tabing dagat. Itinuloy naman ni Isabela ang pagmamaneho papalapit sa malaking gate. Tapos nang nasa harap na noon ay tsaka ito bumusina. Agad naman yung lalaking lumapit at nagbukas ng gate. Oh, Ma'am Isabela, mabuti po't nakarating na kayo. Nasabi na po sa amin ni Don Alfonso ang pagdating nyo kasama ang asawa mo, sabi pa ni Victor Rudy. Oh, nanlaki pa ang mga mata ni Isabela pero hindi na ito nangatwiran. Sige na, Victor Rudy,
At pakipara nito ang makina at saka binuksan ang pintuan ng sasakyan at bumaba. Ganon na lang din ang ginawa niya. Sumunod siya sa dalaga habang naglalakad papasok sa loob ng bungalow type na bahay bakasyunan. Isabela, saan pala ang kwarto natin? Nakapamulsa lang niyang tanong sa dalaga. Bakit? Sa tingin mo iisang kwarto ang gagamitin natin? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Ngunit lumabas ang matandang babae na may dalang ilang kagamitan. Oh, Sofia Azul, saan po ang tungo niyo? Tanong bigla ni Isabela sa asawa ni Victor Rudy. Nako, Sorita, ang bilin sa amin ni Don Alfonso, umalis na muna rito sa bahay. Uuwi muna kami sa kabilang bayan sa bahay ng anak namin. Siya nga pala, inayos na namin ang kwarto niyong mag-asawa. Yung ibang kwarto po ay nakapadlock at pinakuha ni Don Alfonso sa tauhan niya ang mga susi ng kwarto liban sa iisang silid, kaya isang kwarto lamang po ang magagamit niyo, sabi pa ni Sofia Azul. Bakit ho? Hindi pa ho kami tunay na mag-asawa. Bakit gusto ni Lolo na iisang kwarto lang ang gamitin namin? Naiinis na naitanong ni Isabela. Siya naman lihim na natatawa. Alam niyang gumagawa rin kasi ng paraan ng matanda para matupad ang gusto nito. Hayaan mo na. Okay lang naman sa akin, sabi niya pa habang at napatabi pa ang ulo. Siyempre, pabor sa'yo diba? Sanggal ni Isabela sabay talikod na naiwan sila ni Sofia Azul na napatanga na lang sa inaasal nito. Sige na po Sofia Azul. Happy trip sa inyo ni Victor Rudy, nakangiti pa niyang sabi sa ginang. Umalis na ang mga ito. Nang makaalis naman sa kusina, agad siyang tumungo nakaramdam siya ng gutom kaya doon siya nagtungo nakita niya na napunan ng mga pagkaya ng 3 fridge na naroon at lahat ng pangangailangan nila ay nandoon na rin tiyak na pinaghandaan ni Don Alfonso ang planong iyon para sa kanila alam na rin niya kung bakit gustong-gusto nitong siya ang mapang-asawa ni Isabela naalala niya ang lihim nilang pag-uusap kung saan ipinagtapat nito sa kanya ang dahilan ng lahat naglasing ako nung gabing yun Ethan kaya mo ako natagpuan doon dahil sa tinakasin kong mga bantay ko at nagkataong nadulas ako sa may basurahan mabuti na lang at hindi ako tuluyang nabagok salamat sa mga basura hanggang sa nakita mo ako ang dahilan ng aking paglalasing nalungkot ako nang matuklasan kong palihim akong ninanakawan ang pamilya ni Nicolo ang masama pa labis akong nagtiwala kay Nicolo inakala ko na tapat siya sa pagmamahal niya sa apo ko mabuti na lang nakilala kita Ethan nang makilala kita at makita kung gaano kakabuti na sabi ko na ikaw ang sagot sa lahat sabi pa ng matanda. Ano ba yang niluluto mo? Tanong ng dalaga na nagbabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ah, ito ba? Masarap to. Tiyak na makakalimutan mo ang pangalan mo kapag natikman mo ang nilagang baka na ito, sabi niya nang may pagyayabang. Ah, talaga ba? Tanong ni Isabela. Bakit? Ayaw mong maniwala, ganti niyang tanong ngunit talikod ang dalaga at umakyat muli sa itaas na bahagi ng kabahayan. May iilang baitang lang ang hagdang daraanan patungo sa mga silid. 3 sana ang silid pero naalok ang 2 kaya wala silang choice kundi ang matulog sa iisang kwarto doon na humandar sa isip niya ang isa pa niyang strategy. Oh, ang ganda pala ng kwarto, sabi niya. Nakita niya si Isabela na nakaupo sa harap ng vanity mirror at nagsusuklay. Nakapaligo na pala ito. Huwag kang mag-alala hindi naman kita pipiliting tabihan kung ayaw mo. Sa sala na lang ako matutulog malaki naman ang couch sa ibaba, sabi niya. Lumapit siya sa kama at kinuha ang ilang una at kumot na nakita niyang nakalapag doon. Hindi naman ito kumibo sa sinabi niya. Kapag tapos ka na, bumaba ka na sa kusina. Kakain na, mahina pa niyang sabi sabay alis sa harap nito. Nagbalik siya sa kusina, umupo siya sa harap ng hapagkainan at nagbilang ng 20 segundo. Hindi nga siya nagkamali at nakita niya nang humahakbang pababa ang dalaga. Oh, mabuti bumaba ka na. Tara na. Kain na tayo. At manyang nagkakan kapag lumampas na ng 6:00 ng hapon tumayo siya at kinuha ang isang malalim na mangkok at nilagyan yun ng sabaw na may halong laman ng baka at ilang pirasong saging na saba patatas at mais. Ano ba carbs pa rin ang saging at patatas, sabi naman ito. Tikman mo muna tsaka mo sabihin na hindi mo kailangan ng kanin. Lahat ng tumitikim ng luto ko nakakalimutan ng salitang low carb, palatap niya. Tumitingin lang ng masama sa kanya si Isabela pero kumilos ang kamay nito at dinampot ang kutsara tsaka tinikman ang sabaw ng nilagang baka. Ang yabang. Sino lang naman ang tumitikim ng luto mo? Lola mo lang naman at kapatid mong babae. Bakit? May naging girlfriend ka na ba? Naiinis pa kunwari na itanong ni Isabela sa kanya. Bakit?
Akala mo ba ikaw lang ang babaeng nakatikim at nabaliw sa manghalik ko? Nakatitig na tanong niya sa dalaga. Kamantak naman itong masamid nang makita ang malagkit niyang pagtitik. Bahagya siyang natawa din. Nahirinan ka, sabi pa niya. Tapos ng oras na yun ay sabay silang naghapunan matapos ang hapunan tila ba nakikisama pati ang panahon sa kanya sinong mag-aakalang uulan ng malakas at may kasama pang kulog at kidlat. Yes, sana lang tumili siya at bumaba rito para sabihing natatakot siya sa kidlat, sabi ni Ethan sa sarili. Kaya lang hindi yata ganon si Isabela napahiga na lang siya sa sopa at tuluyang ipinikit ang mga mata niya nang mag-brown out nakarinig siya ng tawag mula sa silid ni Isabela kaya mabilis siyang tumayo at nagpunta sa kwarto. Isabela, tawag niya narinig niya itong umiiyak. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya sabay lapit sa dalagang nagtatago sa sulok ng kwarto. Pwede bang maglagay ka ng ilaw? Natatakot ako. Nawalan yata ng kuryente ang alam ko may generator kami sa likod ng bahay. Okay pero pansamantala ito muna ang cellphone ko. Sabi niya inilabas niya ang cellphone niya na nasa bulsa ng suot niyang pantalon pinailaw niya yun tapos inabot niya ang kamay niya kay Isabela. Hindi naman ito nag-atubili at kinuha ang kamay niya, tapos biglang yamakap sa kanya. Natatakot ako, sabi ni Isabela. Niyakap niya ito para mabawasan ang nararamdamang takot, tapos ay inihiga niya sa kama. Humiga ka lang dyan. Maya-maya, kapag tumila ang ulan, lalabas ako at bubuksan ko ang generator. Tatangka na siyang aalis nang matigilan siya kasi nahawakan ni Isabela ang kamay niya. Pwede bang tabihan mo ako, kung okay lang? Natatakot ako eh. Alam mo kasi, may acluophobia ako. Nakakaramdam ako ng matinding takot kapag nasa madilim akong lugar. Kahit na kailan, hindi pa ako natulog nang walang ilaw o nagpunta sa mga madidilim na lugar. Natatakot ako. Kaya tinabihan niya si Isabela. Sige na, okay na bang ganito? Nababawasan na ba ang takot mo? Oo, salamat, Ethan. Pasensya ka na nga pala kung palagi kitang pinagsusulatan sa akin noon. Wala ring nagsasabi sa akin na mali ang ginagawa ko, alam mo. Ikaw lang ang kauna-unahang nagsermon sa akin kaya siguro ako naiinis sa'yo. Alam ko kaya mo ako inaaway kasi gusto mo na napagsasabihan kita. Alam ko yun kaya naiintindihan kita. Naunawaan ko ang kalagayan mo, Ethan. Bakit ang dami mong alam? Psychiatrist ka ba? Kasi para bang nagagamot mo ako sa mga salita mo. Para bang nabubuksan ang isip ko ngayon. Masaya kung kayakap ka, sabi ni Isabela. Sa wakas ay napalabas na rin niya ang tunay na katauhan ni Isabela. Noon pa lang, alam niyang hindi naman ito masama talaga. Naiisip niya na maaaring marami rin itong pinagdaraanan na lungkot at walang taong nakakaalam ng mga pinagdaraanan niya. Nang gabing iyon, hindi niya inaakalaing hahalikan siya ni Isabela. Tila tuluyang nawala ang lahat ng takot nito kahit na nasa dilim sila. Yun pa nga yata ang naging dahilan para tuluyan nitong ipagkaloob ang sarili sa kanya. Naganap nga ang lahat ng ninanais niya na mangyari sa kanila, kasabay noon ay ang patunay na siya lang naman ang lalaking nakona kay Isabela. Nagbalik na ang kuryente at tumila na rin ang ulan, ngunit ng mga oras na yun, mahimbing nang natutulog si Isabela habang nakaunan sa kanyang braso. Niyakap rin niya ito upang lalo pang mapalapit sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mukha ng dalaga. Nang mabuksan niya ang lampshade na nasa tabi niya lang, kita niya ang maamo at magandang mukha ng babaeng simula pa lang nang makita niya, naisip na niya na sa kanyang sarili na ito na ang babaeng mamahalin niya ng buong buhay niya. Makalipas ang isang linggo ay nagbalik sila sa Manila. Lahat ng tao sa mansyon nila ay nanibago kay Isabela. Pagbalik nito, agad itong humingi ng tawad sa lolo nito. Lolo, sorry na po. I realize na mali ako sa mga pinapakita kong pagtrato sa inyo. I love you, lolo. Ngayon, naunawaan ko nang para sa ikabubuti ko ang lahat ng mga ginagawa mo. Salamat po, lolo, at pumapayag na po akong magpakasal kay Ethan. Sabi pa nito na namumula ang mga pisngi. Mabuti naman, Apo Isabela. Wala akong hangad kundi ang mapabuti ka at makita kang masaya, naluluhang sagot ni Don Alfonso. Nakangiti itong napatingin din sa kanya. Oy, namumula ang mga pisngi ni Ate Isabela, nangaasar na sabat ni CJA. Kuya, ano bang nangyarit bigla na lang bumait si Ate Isabela? Di ba ang sanggit niya pa sa'yo noon? Takang dugtong na tanong ni C.A. Cincho. Pwede ba, mag-aral ka na lang dyan. Huwag mo na kaming intindihin ang ate mo. Malalaman mo rin ang lahat kapag malaki ka na.
Sa ngayon, pag-aaral lang at tupagin mo. Oo nga naman, CA. Kapag malaki ka na, mapagdadaanan mo rin ang mga yan, segunda rin ni Sofia Ines na napatingin pa kay Don Alfonso. Gaano po ba kalaki? Natatawang tanong ni CJA kaya't nagtawanan na lang din sila. Nang wala na ang lahat sa loob ng library, naiwan sina Ethan at Don Alfonso doon. Ethan, alam kong hindi mananahimik ang kampo ni Marco. Nagalit sila malamang dahil ipina-address ko ang kasunduang ipapakasal si Isabela sa anak nila. Nalaman ko ring nagpakita ng matinding galit si Marco. Ano kaya ang gagawin natin? May naiisip ka ba? Ako na pong bahala, Lolo. Nakalap ko na ang lahat ng ebidensya habang naroon ako. Ginawa ko ang isang bagay na ayaw kong gawin. Nahack ko ang computer niya at ang lahat ng bank account niya. Lihim kong nilagyan ng hack ang device ang cellphone niya kaya nakita ko rin doon ang lahat ng mga data pati ng mga bank account niya. May isang file siya kung saan nakasave lahat ng bank account statement niya kaya meron na tayong kopya ng lahat ng yun. At isa pa, meron po akong isang sekreto na sasabihin sa inyo, sabi niya kaya't napanatag ang matanda nang malaman ang bagay na ipinagtapat niya. Sa araw ng kasal, handa na ang lahat. Siyempre, magarbo ang kasalang yun at halos lahat ng mga empleyado sa kumpanya ay imbitado, maging ang kasosyo at investor nila ay naroon. Hindi nga akalain ni Isabela na darating din ang parents ni Marco kaya inakala na nito na okay na sa dating nobyo ang lahat. Naglalakad na si Isabela sa gitna ng pulang carpet patungo sa kanya sa harap ng altar. Nang naroon na sila, nagsimulang magtanong ang pari kung may tumutol ba sa kanilang kasal. Nang matiyak na walang tumutol, sinimulan na ng pare ang seremonya, ngunit ginulat silang lahat ng may sumigaw na lalaki, itigil ang kasal. Sigaw ni Marco, maangas pa itong lumakad papalapit sa kanila. Don Alfonso, isang malaking pagkakamali na ipakasal mo si Isabela sa Ethan na yan, matapang na sigaw ni Marco. Marco, nag-usap na tayo, hindi ba? Ikaw at ang iyong mga magulang, pumayag na kayo sa danyos perwisyo na napagkasunduan natin. Ano bang ginagawa nyo? Tanong ni Don Alfonso habang nakatingin din sa mga magulang ni Marco. Don Alfonso, hayaan mo munang magpaliwanag ang anak namin bago ka magalit sa amin. Inililigtas ka lang niya at si Isabela laban sa manggagamit at manloloko na lalaking yan, sabi ng ama ni Marco habang dinuduro si Ethan. Sige, ano bang gusto mong sabihin para matapos na ang lahat ng ito? Tanong ni Don Alfonso habang siya nakatingin lang at naiiling sa mga pinaggagawa ni Marco. Ethan, pigilan mo sila. Ano bang sasabihin niya? Tanong ni Isabela sa kanya. Inakbayan lang niya ang dalaga. Hayaan natin siya. Tingnan natin, baka may kwenta naman ang sasabihin niya, sagot lang ni Ethan. Ang lalaking yan, si Ethan Del Valle. Naalala ko na, Damon. Naging kaklase ko siya noong college at natitiyak kong nakikilala ka niya noon pa dahil sa mga article sa magazine. At alam ko rin na sinusubaybayan niya ang buhay ko kaya nang makita ka niya sa basurahan, alam na niyang mayaman ka, na bilyonaryo ka, at pinaikot ka niya at kinuha lang ang loob mo para sa ganun ay maisipan mong gawin ang mga bagay na ito. Huwag niyong hayaan na paikutin kayo ng lalaking niyan, mariing paratang ni Marco. Malakas siyang natawa. Alam ko naman na gagawin mo yan kaya nga pinaghandaan ko sabi niya. Pagbibintangan mo ako, gamit lang ang mga kapirasong article at larawan ni Lolo Alfonso. Itinaas niya ang isang USB na hawak niya sa kanyang kanang kamay. Alam mo ba kung anong laman nito? Anong sinasabi mo? Ano yung hawak mo? Galit na tanong ni Marco at tinangkang lusubin si Ethan, pero maagap na nakalapit ang mga bodyguard ni Don Alfonso. Maya-maya ay nagpasukan ng mga pulis. Alam mo, Marco, bago mo pa yan sabihin, alam ko na ang lahat ng yan kaya ngayon, hayaan mo naman ang mga pulis ang magpaliwanag sa iyo ng mga kasong kakaharapin mo, sagot din ni Don Alfonso. Marco, hinuhulihan ikaw at ang pamilya mo sa kasong pagnanakaw ng malalaking halaga ng pera mula sa kumpanya ni Mr. Alfonso Mercado. May karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin mo'y maaaring gamitin laban sa iyo. Pwede rin kayong kumuha ng abogado, sabi pa ng pulis na hamuli kay Marco at sa pamilya niya. Walang hiya ka, magbabayad ka. Tandaan mo to, banta pa ni Marco habang nagpupumigla sa kamay ng mga pulis. Detective, heto ang flash drive. Paalala ko lang na kahit na mawala yan, marami na akong kopya niyan, paalala niya habang nakangising tinitignan ang mga akusado.
Nang mawala ang mga nanggugulo, maayos nilang itinuloy ang kanilang kasal. Oh, paano, apo? Mag-ingat kayo ha, sabi pa ng lola niya kay Isabela. Kayo rin po, lola. Alagaan niyo ang sarili niyo pati na si CJA, bilin niya sa lola niya. Nakatakda na rin kasi ang flight nila patungong Osaka, Japan. Bakit naman niya alagaan ang sarili niya kung pwede naman naming alagaan ang isa't isa? Tanong ni Don Alfonso sa kanila. Nakita pa niyang kabijin ng lolo ni Isabela ang lola niya. Umalis nga sila at nagtungo sa Japan. Doon nila piniling gawin ang kanilang honeymoon. Ethan Del Valle, tinatawagan kita. Umakyat ka ngayon dito sa stage kasi gusto kong ihayag na mula sa araw na ito, ikaw na ang itinakdang bagong CEO ng aking kumpanya, sabi ni Don Alfonso habang nakatayo sa stage. Honey, tawag ka ni Lolo. Bilisan mo, alam mo namang excited si Lolo na i-proclaim ka as the new CEO, nakangiting sabi ni Isabela. Malaki na ang tiyan ni Isabela ng mga panahong iyon dahil sa pinagbubuntis na nito ang panganay nilang baby. Nang makalapit na siya, binigyan siya ng sarili niyang mic para makapagsalita. Masaya po ako at nagpapasalamat kina Lolo at sa asawa kong mahal. Ang gusto kong linawin, ako po ay assigned CEO lang, empleyado na katulad ng lahat kaya pinapangako ko, bilang bagong assigned CEO, gagawin ko po ang lahat para mapaunlad pang lalo ang kumpanya nang sa ganun ay mas marami pang pamilya ang matulungan natin. Pinapangako ko na ituturing kong akin ang kumpanyang ito, pero hinding-hindi ko aangkinin. Ibig sabihin, ang malasakit at pagmamahal ko ay para sa nakakarami. Salamat sa inyo, yun lang ang nasabi niya at bumaba na siya sa stage. Ethan, umiral na naman ang pagiging mapagkumbaba mo, sabi ni Don Alfonso. Lolo, mas mainam na ganoon para naman hindi na mamroblema pa ang ibang tao sa atin dahil sa takot nila na kamkamin ko ang kayamanan nyo. Honey naman, huwag mong masyadong isipin yun. Kami ang masusunod, sabat ni Isabela. Okay lang yun. Gagawin ko ang lahat para matulungan si Lolo tapos ikaw, magpahinga ka kasi ayokong mapagod ka sa trabaho, masaya niyang sabi. Matapos ang inauguration, lumabas sa dyaryo at mga magazine ang balitang napalitan na ang CEO ng Mercado Company at nabansagan pa siyang, ang instant CEO. Akalain mo yun, dating magbabasura at garbage collector, ngayon instant CEO na. Magandang strategy yun, mag-asawa ka ng mayaman para yumaman ka rin, sabi pa ng ilang dati niyang kakilala. Inggit lang kayo kasi si Kuya Ethan may gininto ang puso. Ibinabalik lang ng Diyos ang lahat ng kabutihang ginawa niya. Pinagpala siya kasi mabuti siyang tao. E kayo, mga taong halang ang bituka, palatak ng isang babae na kakilala niya. Naroon sila sa dati nilang tinitirahan at naririnig niya ang sabi-sabi sa kanya ng mga taong iyon. Tinakpan ni Isabela ang dalawang tenga niya. Honey, huwag mo silang pakinggan. Ang sinabi ng isang babae ang totoo. Mabuti ka kaya ka pinagpala ng Diyos at pakiramdam ko, sobrang bait niya sa akin kasi ako ang babaeng minahal mo. I love you, honey, sabi ni Isabela upang palakasin ang loob niya. Hindi mo na kailangang gawin yan. Kaya nga tayo nagpunta rito, hindi ba? Para sa una nating project, bibilhin natin ang lugar na ito at patatayuan ng maayos na pabahay para sa kanila. Tama, at take note, honey, ako ang nakaisip ha para naman mahawahan ako ng kabutihan mo kasi masarap pala sa pakiramdam na nagbabahagi ng kabutihan, sabi pa ni Isabel.